Medyo matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-vlog mga months din, pero active pa rin tayo sa Foodpanda, kaya updated pa rin tayo sa Foodpanda ngayon. Medyo na-busy lang tayo sa maraming ginagawa, pero ito ngayon balik vlog tayo. Ito yung share ko sa inyo sa biyahe natin sa araw na ito. So ayun, merong update ngayon si Foodpanda. Ito yung high demand session na isi-share ko sa inyo. Ito guys, yung bagong update ni Foodpanda, high demand sessions. Actually nagsimula na yan yung July 3 pa. Yan, ibig sabihin yan, high demand sessions. Tingnan natin dito sa schedule. Filter. Dito ako malapit San Juan. Yan, meron kayong nakikitang nakasulat na high demand. Tapos meron siyang apoy. Kapag kinuha mo yung shift na yan, mas malaki yung delivery fee na marireceive mo. So ayun, subukan natin kumuha ng shift dito sa merong nakasulat na high demand. Tara, simulan na natin. Ano oras ka pa? 4:30. Ano oras ka nagsimula? 7:15. 7:15. Susubukan ka sa San Juan. Mamaya bubukas na rin yung SM. Subukan ko ngayon kung merong nag-ano ako nagbablog ako ngayon. Yan, si Jeremy, tapos si Tropa. Ano pangalan mo, Tol? Mar? Ayan, si Kapanda Mar, tapos si Legendary Jeremy, matagal na yan. Dalawang taon na sa autos. Alas magkasabay kami yan Yan, Mar, Jeremy. Ito guys, mga Kapanda, sa SM Santa Mesa tayo. Isang oras bago naka-receive. Ayun, hindi ko pa makikita kung magkano yung delivery fee natin na natatanggap. Kasi naka-auto accept tayo. Ganun na pa rin naka-auto accept. Kapag dineliver mo, saka mo makikita yung earnings mo. Okay, tara. Tingnan natin guys. Ay, isang oras bago naka-receive. High demand pa yan. Natumal talaga ngayon. Dami ng rider. Dami ng nagtukot sa akin. Yan, kapag nagpa-parking kayo, make sure na lagi nung ilalak yung bike nyo. Ako dito ako sa loob ng mall nagpa-parking At least mas safe kaysa sa labas. Okay, tara. Ikapin na natin. SM Santa Mesa. Isang oras bago tayo naka-receive ng delivery. Naka-high demand na yun guys Sa mga naka-experience ng ganito, nakabiyahe na ng high demand,
comment down below na lang para makapag-share rin kayo ng knowledge na sa mga kapanda natin. Ayan guys, naka-receive tayo ulit after nating ma-deliver. Pero bago yan, checkin muna natin kung magkano yung kinita natin sa first delivery na naka-high demand. Sabi ni Foodpanda, kapag high demand, kumuha tayo ng shift sa high demand, yung mayroong apoy na drawing, mas mataas daw ang earnings. Okay, check natin. ₱28.75 pesos. Batch to yan, guys, mga kapanda. Sabi doon, mas mataas daw ang kita kapag naka-high demand tapos merong drawing na apoy. Kayo ba? Sa inyo, mataas ba ang 28 pesos? 28.75. Anyway, malapit lang naman to. Siguro apat na kanto. Wala pang 1 kilometer. 28.75. Pero para sa akin, mababa to eh. Mababa talaga. Kahit sinabing mas mataas ang kitaan kapag naka-high demand. Kung may drawing na apoy. Yan yung bagong update ni Foodpanda. Okay. Punta tayo guys sa susunod na deliver. Pangalawa pa lang to. 1 oras kalahati na lang yung natitira shift natin. Bali 3 oras and 15 minutes ang shift natin. Pagkakaintindi ko, yung high demand, mas kailangan ng rider. Pero, matumal pa rin. Naka-high demand siya. Ibig sabihin, mas kailangan ng rider. Sa kinuha nating shift na may nakasulat na high demand, tapos drawing. Sabi din dun sa notification ni Foodpanda kapag meron daw nakalagay na gano'n, high demand tapos may drawing na apoy, mas malaki ang kita. Pero may experience ko sa biyahe natin ito, matuman kahit naka high demand, tapos mababa pa rin yung fare. Pero wala pang 1 kilometer yun. Batch 2. Batch 2 ako ngayon guys after ng matagal na tayong naging batch 1. Medyo naging busy kasi tayo eh. Pero nakakabiyahe pa rin tayo every week. So ayun, pangalawang delivery. Ikapin na natin. Eh guys, naka-experience na nito. Itong high demand, comment down below na lang para ma-share nyo rin yung knowledge at experience tungkol dito sa binablog natin ngayon na bagong update na Foodpanda. Ito yung high demand. Sa mga bago pa lang sa ating channel, sa mga bagong viewers,
e-bike pala tayo. 8 months na sa akin po, pero parang bago pa rin. Solid, wala pa rin sira, kaya nararamdaman akong kakaiba. Napabiyahe ko siya, maabot siya ng 12 hours 12 to 11 yan, mga ganyan, mga 10 to 12. Pero syempre, tatantiyain mo yung paggamit mo ng full throttle niya. Mas matipid kapag naka-pedal assist. Yung kapag pumapadyak at tinutulungan ka ng motor, mas less yung battery na magagastos kapag pedal. Kaya tinta-tinta lang tayo umabot ng 10 to 12 hours. Naka 4,316 kilometers na tayo nakapangin. Okay, galing tapos natin. $499. Isa po. Okay guys, ito-drop natin. Double booking. Mabawi si Foodpanda. Mukhang ito na ngayon in demand ah. Kapag in demand kasi, kailangan ng rider. Tapos naka-receive tayo ng double booking. Pwede na. Sabihan, kailangan nga nila ng rider kasi double booking ako. Okay, tara. Puntahan na natin to. Nabawi si Foodpanda. Ganda dito sa San Juan, malinis, saka magandang hangin. Yun nga lang, puro paahon. Siyempre naka e-bike tayo, lamang na natin yun. Pero na-experience ko na yun dati akong naka-manual na bisikleta. Ito talaga yung pinag-ipunan ko kasi mas madaling sumingit, saka less hassle talaga kahit saan ka. Pero syempre, dadaan ka pa rin sa tama. Pag emergency lang yung medyo pasaway. Okay, malapit na tayo. San Juan. Mampas tayo, dun pala ang prutas. Okay, tara. Double booking tayo dito guys. Panda po. 9 saka 50.
bar pa rin tayo guys. Matatapos na yung shift natin na 3 hours. Okay, let's go. Ito lang. 2050. Sige po. Okay. Okay na to. Full throttle tayo guys. Yan, motor lang. Yan, kapag pedal assist naman guys, almost iniikot mo lang yung yung pagpadjak wala kang ganong nararamdaman na persa talaga. Pinutulungan ng motor. Kapag ganyan, pedal assist, mas matagal malobat, mas less consume sa battery. Cam throttle, motor lang kapag ganyan. Puro paahon dito sa San Juan pero sobrang ganda ng place, malinis. Siya nga pala, itong bike na to, e-bike na to, subok na rin to kasi naibiyahe ko na to ng bumabagyo. Siyempre lahat naman ng demotor kailangan mo iwasan yung baha talaga. Pero pag yung tatak-tatak, ganyan, huwag lang malulubog yung motor sa battery. Kayang-kaya. Shoutout pala sa Biyahe Manila. Doon ko na bili to. Itong napaka gandang e-bike. Marami doon. Mamili lang kayo kung anong fit sa inyo. Sobrang solid ng bike na to. Shoutout ulit sa Biyahe Manila. Next time, dalawa ako dyan. Papalinis. Ayan, paahon na naman. Ganito sa San Juan pero syempre naka-e-bike tayo. Yakang-yaka na yan. Sa 2 years kong Food Panda, naka-manual ako. Pinitaan ko na rin to. For 4,320 kilometers na tayo. Yung number 3 yan yung speed. Yung anong speed yan, yung number 3. Ganun din ang bilis mo sa full throttle sa pedal assist. Hanggang 5 yan yung 5 umaabot ng 40 pataas, 40 kilometers per hour. Okay, nandito na tayo. Deliver muna bago kwento. Keiko po. Yes po. Kahit na po to sir. Kahit na po. Mukhang bumawi na kasi Food Panda sa akin. Kanina isang oras tayong hindi naka-receive ngayon. Tuloy-tuloy na. Pang-5 na to guys. Sa 3 oras na shift natin. Medyo tumaas din yung kita natin.
yung earning natin din sa sa isa nating dineliver 47. Baka ito na nga yung high demand na sinasabi. So, dito na yung booking plus medyo may increase sa earnings car deliver. Tingnan natin, tapusin natin tong shift syempre kung magkano yung ikatayo natin sa 3 oras. Pero yun lang guys, ayun, nakikita nyo medyo nagtatago na yung ulap, uulan na naman, ulan talaga eh. Kailangan kompleto ka kapag magbiyahe ka. Sa init, sa tag-ulan, dapat ready ka. First time natin naka-receive dito sa Pizza Hut San Juan, Pizza Hut E-Road or San Juan. Mataas. Oo, mainit yan. Okay. Thank you rin. Medyo malapit na tayo sa bayan ng customer. Okay guys, tapos na yung session natin. 3 hours and 15 minutes lang ang kinuha nating shift para i-share lang natin yung experience sa bagong update ni Foodpanda na high demand. Base sa experience ko dito sa biyahe natin, parang ganun pa rin eh. Medyo may changes, patalbog-talbog yung bigay na earnings, merong mababa, merong mataas. Base sa experience ko sa Foodpanda, ganun pa rin. Pero siguro nagtaas lang ng konti, hindi ko lang nahalata. Batch 2 tayo, ganun talaga sa batch 2, saka sa mga lower batch pa medyo nagbibigay ng below 30. Tapos ayun nga, yung kinuha nating shift nasa high demand, expected natin na mataas talaga ang mga bigayan, saka tuloy-tuloy. Yung first na 1 oras halos wala tayong ma-receive na deliver, isa lang natin sa 1 oras. Pero yung mga sumunod na oras, yun, tuloy-tuloy na, dun bumawi. Parang dun na-unlock yung high demand na sinasabi ni Foodpanda eh. Tapos about dun naman sa earnings, patalon-talon eh, may mababa, may mataas. Hindi ko pansin na tumaas. Gaya ng sabi dun sa update na mas mataas ang kita. Lalo kung merong nakasulat na high demand or nakadrawing na fire. Ayan. Kasi matagal na rin ako sa Foodpanda, ganyan talaga eh. May mababa, may mataas. Hindi ko lang siguro pansin. Pero ang the best talaga dyan guys, mga kapanda,
magpataas kayo ng batch. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Tanggap lang ng tanggap kasi matumal ngayon sa dami ng riders. Gawin nyo, mag-auto-accept na lang kayo. Mag-auto-accept kayo, tapos ayan, palag-palag lang kasi swerte nyo na mabigyan kayo ng tuloy-tuloy na delivery. Sayang din kung mag-cancel kayo. Kaya auto-accept lang kayo, saka palag-palag lang kahit saan yan. Para maging batch 1 kayo, mas mataas ang kita kahit nakabike kayo. Pakaramdam nyo para kayong nakamotor. Kasi nga, mas mataas ang bigay sa motor, syempre, mas mababa sa bike. Pero ang diskarte dyan, kung nakabike ka, pa-batch 1 ka para mataas ang bigay sa'yo. Ganun lang naman eh. Ganun ang diskarte ko. Kaya ilang months din ako nag-batch 1. Pero madali lang naman i-batch yun. Basta ayusin lang yung trabaho. Okay guys, hanggang dito na lang yung masishare ko sa inyo. Iyan na rin. Bago na lang tayo sa mga susunod na biyahe, na vlog. Pakita na lang ulit guys. Shoutout ulit sa mga kapanda natin dyan. Para sa biyahe Manila. Yun. Salamat sa e-bike. Solid talaga. Stick ang malakasan. Okay, that's Frank ulit. Like and subscribe mo lang. Tayo. Okay. God bless. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if